araw na ito sa mga nagdaang araw. Salamat Panginoon sapagkat patuloy namin nararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa buhay po namin. Hindi lamang sa mga panahon ng mga pagpapala o Panginoon ng mga tagumpay, kundi sa lahat ng pangyayari sa aming buhay. Sapagkat kami po ay iyong patuloy na ginagawa yan. Pinapalakas, Panginoon, dumadaan kami sa mga pagsubok sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pag-aaralan, Panginoon. O dakilang Diyos, kayo po ang Panginoon namin na aming inaasahan na siya pong patuloy, Panginoon, na mangunguna, magpapakahayag sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, O God. At ang mga salita mo po ay tunay, Panginoon, na hindi lamang ito marinig na aming mga tenga, kundi, Panginoon, ito po ay pumunta sa aming mga puso, Panginoon, matanim ng malalim, upang dakilang Diyos, ang kapakinabangan ng iyong salita, ay patuloy namin maranasan sa lahat. Ngayon lamang ang mataas at maluwalhati, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang ulo sa lugar nito. Pagkatian niyo po ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon, ang aming pandinig, dakilang Diyos, at makita namin ang iyong layunin sa iyong mga salita. Sapagkat yung mga salita, Panginoon, ay tunay yung dakila. Ang mga salita, Panginoon, ay tulad ng ulan na dumididig na ang pananampalataya. At tulad ng salamin, Panginoon, kung saan, O God, makikita namin ang aming sarili. Saan na pa kami naroroon? Sa ano? At ang mga salita ay ito na hindi narubulok, Panginoon, sa aming mga puso. Sapagkat ang iyong salita ay mapusa at buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, iba yata nasa nasa trend. So, yan po ang pag-aaralan ngayon. Paano mapagtatagumpayan ang tukso? So, tayo po ay kumapasok na sa letters dito. Ano po? Sa ginawa natin. At, bago po, ay basahin muna natin ang Matthew 4, 1-11. Ay, wala pa yung ako na po. Tawagin ko po si Malu. Magbasa mo nga niya. Wala pa yung ako tagabasa. 4 po. 4, 1-11. 1-11. Sinukso ng Diablo si Jesus sa Matthew 4, chapter 4, verse 1-11. Sinukso ng Diablo si Jesus. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabi nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagputos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya'y sumagot, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpakatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka masaktan ang iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mo tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Muli, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, "Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasama sa akin." Sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito ay iniwan siya ng Diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Yan.
sa bumabahagi tayo po ay mga anak ng Diyos, ay hindi po tayo exempted sa tukso nito. Kahit sabihin pa natin, Holy Spirit, design us, protection tayo, pero hindi tayo exempted. At sa totoo lang, tayong apple of the eyes ng kaaway tayo. Kasi, isang malaking tagumpay kasi sa kaaway, na kapag ang isang Kristiyano ay nahulog sa tukso, napakalaking tagumpay niya. Kaya, ating pag-aaralan po. At bago yun, ay dumating yung tukso, ay may dalawang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo. So, yung unang pangyayari ay nung tuksohin siya, tuksohin ang ating Panginoong Kristo, sabi po dyan, nang mabaptismo si Jesus, kaagad siya pumahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at tumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit at nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos ko pinarulutan. So, nangyayari po bago dumating yung temptation na ating Panginoon. At ang pangalawang pangyayari, ang pangalawang pangyayari po ay yung doon, during, yung tukso na talagang naganap na during the situation po. Yung noong gutom ang ating Panginoon Kristo after 4 days and 14 nights of fasting. Ayan. Ito natin dyan. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu, ayan. Pagkatapos ay dinala ng Espiritu upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya nagutom. 40 nights, 40 days. Hindi lamang ito nagutom, kundi talagang gutom na gutom. Kasi ang ating Panginoon sa Kristo, kahit siya 100% God, pero siya 100% person, ay nasa lamang pa rin siya. At siya ay talagang gutom na gutom. Eh tayo nga, di ba? Ngayon, ang fasting natin, hindi na talaga katulad ng araw eh. No? Pag nag-fasting nga tayo sa umaga, ako, maya-maya sabi, nakakagutom na yun, mag-break na tayo. Ay, how much more pa ang Panginoon? Para sabihin natin, kaya niya, Diyos siya eh. Pero lalahanin po natin na siya po ay sa katawang lupa. Kaya bago nangyari po yun, talagang actual ng pagtukso sa kanya, ay nagkaroon ng dalawang pangyayari at on the spot niya, itong pangalawa. Ano po yung sabihin po noon, nung situation na yun na talagang naandun siya sa sitwasyon ng pagtukso, ay nakita po natin na sobra, gutom na ating Panginoong Jesus. At kaya ang tukso po ay dumadaan sa panahon ng kahinaan. Diba, sino ba ang malakas pa pag ikigutom? Di ba hinahina ka na, no? Nalalabo na nga yung paningin mo at maaaring mag-collapse ka pa pag gutom na gutom ka. So ito po ay nagpapakita ng kahinaan. Ng kahinaan. Kaya ang tukso ay dumarating sa panahon ng kaligayahan, sa panahon ng tagumpay at kasaganaan, kasikatan. At ang tukso ay dumarating din sa panahon ng kahinaan. Because the devil tempt us in our weakest point. Ano ng Diablo kahinaan natin? So, hindi man specifically na gutom tayo sa pagkain. So, marami tayong kahinaan. Alam niyo ba kahinaan nyo? Dapat alam natin ang ating kahinaan. Ako alam ko kahinaan ko eh. Kaya talagang dapat lagi kayo pe-play talaga eh. Kasi hindi nga tayo perfecto pa. Hindi pa tayo perfecto eh. Kaya, at sabi sa unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aaligid, naghahanap ng malalapat
Kaya po, masabi nga po, kailangan,